Huminto ka. Sa mismong sandaling ito, huminto ka at makinig. Ang sasabihin ko ngayon ay hindi para sa lahat ng nakakarinig. Ito ay para sa iyo. May nangyari sa iyo nitong umaga at maaaring wala ka pang salita para doon. Ngunit may nagbago sa loob mo at narito ako upang pangalanan iyon ng malinaw dahil alam kong matagal mo nang dinadala ang isang bigat na hindi mo maisabi sa kahit sino. Ikaw ang uri ng taong tahimik na nagtataguyod, tahimik na umaasa, tahimik na nagpapasan ng mga tanong na hindi masagot ng mga nasa paligid mo. At ngayong gabi, hindi ka nagkataong napadaan dito. May dahilan kung bakit ang mensaheng ito ang dumating sa iyo ngayon. At sa dulo nito ay makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang sumusunod sa iyo, ang iisang padron na humaharang sa iyong lakad at ang deklarasyong inilaan upang tumama diretsyo sa iyong espiritu. Manatili ka rito. Sa mismong oras na ito, gusto kong mangako ng malinaw sa iyo. Makikilala mo ang mga tiyak na senyales na paulit-ulit na lumilitaw sa iyong araw at gabing hindi mo binibigyan ng pangalan. Mauunawaan mo ang isang padron na tahimik na gumagabay sa iyong mga pagpili kahit hindi mo ito sinasadyang sundin, at maririnig mo ang isang pahayag na hindi lang sasabay sa iyong naririnig kundi tutugma sa pinakaloob mong alam na totoo na pala. Hindi ito dumating sa iyo dahil hinanap mo ito ng tama. Dumating ito sa iyo na parang paanyaya na nakasulat sa loob ng iyong pagod, sa loob ng iyong pagdadalawang loob, sa loob ng pagnanasa mong marinig ang isang bagay na hindi mo na kailangang ipaglaban pa. May mga mensaheng dumarating sa oras na hindi mo na kayang magpanggap na ayos ka lang. At ang mensaheng ito ay ganoon. Ito ay dumating na parang appointment, hindi aksidente. Dumating ito sa puntong hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit may bahagi sa iyo na biglang tumahimik at nakinig. May mga katotohanang hindi sumisigaw para mapansin. Kumikilala lang sila sa tamang sandali. May ilang bagay na nagsimula ng mangyari sa iyo at matagal mo nang nararamdaman ang mga iyon bago mo pa sila maipaliwanag. Hindi ito pagkasira, hindi ito pagkadapa. Ito ay paglitaw ng isang bagay na matagal nang gumagalaw sa ilalim ng iyong araw-araw na buhay. Una, napapansin mong gumigising ka sa iisang oras ng paulit-ulit, na para bang may isang tahimik na kamay na marahang kumakatok sa loob ng iyong gabi. Hindi ka lang basta ginising ng katawan mo. May bahagi sa iyo na hindi na kayang manatiling tulog sa parehong lumang paraan. Pangalawa, may mga bugso ng damdamin na dumarating ng walang malinaw na dahilan. Minsan habang naghuhugas ka ng pinggan, minsan habang nakaupo ka ng walang ginagawa, minsan sa gitna ng isang ordinaryong araw na walang ipinapangakong kakaiba. At bigla na lang may lungkot, may bigat, may pagod, o may kakaibang lambing na dumadaloy sa iyo na parang may naaalalang hindi pa naaabot ng isip mo. Pangatlo, may mga usapan na dati sapat na, pero ngayon ay parang tuyo na, manipis na, at hindi na nagsasalita sa parehong wika ng iyong loob. Hindi dahil naging masama ang lahat ng tao sa paligid mo, kundi dahil may bahagi sa iyo na tumigil ng sumang-ayon sa kung anong dati mo nang pinapayagan. Pang-apat, may mga bilang oras at pagkakasabay-sabay na tila sumusulpot sa mga lugar na walang koneksyon. Nasa resibo, nasa orasan, nasa numero ng bahay, nasa mensahe, nasa simpleng tingin mo sa screen. At alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun kadaling mabighani. Kaya lalo kang nagtataka kung bakit ang paulit-ulit na ito ay tila may gustong ipasa sa iyo. At heto ang mahalagang bagay. Ang mga palatandaang ito ay hindi problema. Ang mga ito ay hindi sumpa. Ang mga ito ay mga kumpirmasyon na may lumilipat na sa loob mo, na may inaayos na sa iyo, na may tinatanggal na hindi nakapakipakinabang sa susunod mong yugto. Ang paggising sa iisang oras ay maaaring hindi kahinaan, maaaring paanyaya ito. Ang biglaang bugso ng damdamin ay maaaring hindi pagkasira, maaaring paglalabas ito ng matagal nang naipon,
Ang paglayo mo sa ilang lumang usapan ay maaaring hindi pagiging malamig, maaaring pag-align ito. At ang mga bilang na paulit-ulit mong nakikita ay maaaring hindi lamang pagkakaisa ng pagkakataon, maaaring pinto silang nagbubukas ng banayad. Huminga ka muna kasama ko. Hayaan mong bahagyang bumagal ang loob mo, sapagkat kung may isa man sa mga palatandaang iyon ang tumama sa iyo, kung may isa mang bahagi ng dibdib mo ang napangiti o napaisip sa tahimik na paraan, gusto kong mag-iwan ka ng tanda. I-type mo sa mga komento ang bilang 888. Ang bawat titik na ititipa mo roon ay isang tahimik na pagsang-ayon ng iyong espiritu sa narinig mo. Ang 888 ay hindi lang bilang ng kasaganaan. Ito ay sagisag ng pag-apaw na hindi na mahahadlangan. I-type mo ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin. Ngunit mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang iyon ang dahilan kung bakit mo ito nararanasan. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay may iisang padron na matagal mo nang ginagalawan nang hindi mo napapansin, at kapag nakita mo ito, maiintindihan mo kung bakit paulit-ulit kang napapagod sa parehong lugar. Ang padron na iyon ay ang pagsubok na buhatin ang mga pintong matagal nang hindi nakasabit sa tamang bisagra. Iyan ang iyong lihim na pagod. Hindi ka lang napapagod sa dami ng ginagawa mo, napapagod ka sa patuloy na pagtatangkang buksan ang isang bagay na huminto na sa parehong paraan ng pagbubukas. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay masipag ka pero hindi lubos na ligtas. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay tapat ka, pero parang hindi pa rin dumarating ang sagot na inaasahan mo. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang magpakita ng buong puso, magdasal ng buong tinig, magtiis ng buong tapang, at gayon pa man ay maramdaman na parang may bahagi pa ring hindi umaabot sa dulo ng kapayapaan. Ang padron ay hindi katamaran, hindi ito kakulangan ng pananampalataya, hindi ito problema sa iyong pagkatao. Ito ay ang matagal ng pagkakasanay na kapag may mahalaga, kailangan mong itulak ng mas malakas. Kapag may pangako, kailangan mong patunayan ng mas matagal. Kapag may pintong hindi bumubukas, kailangan mo lang daw magpursige ng mas todo. Ngunit ang ilang pinto ay hindi nabubuksan ng lakas. Nabubuksan ang mga iyon ng paglapit sa tamang susi, at doon ka nasasaktan. Nang hindi mo man lang ito tinatawag na sakit, kaya mo itong dalhin ng tahimik, kaya mo itong itago sa likod ng pagiging responsable. Ngunit may halaga ang tahimik na pagdadala ng maling paraan. Unti-unti nitong kinukulong ang iyong loob sa pag-aakalang ang pagod ay normal, na ang pilit ay kabanalan, na ang bigat ay palaging kasama ng pagtawag. Hindi lahat ng bigat ay dapat pasanin. Minsan ang bigat ay tanda lamang na may bagay kang bitbit na hindi na sa iyo. At kaya narito ang lalim na hindi agad napapansin. Hindi ka lang inaanyayahang intindihin ang nangyayari. Inaanyayahan kang kilalanin ang pinanggagalingan nito. Sapagkat kapag nakita mo ang ugat ng padron, hindi mo na kailangang makipagtalo sa bawat epekto. Hindi mo na kailangang makipag-away sa bawat paulit-ulit na pakiramdam. Nakikita mo ang pinagmulan at nagiging mas tahimik ang iyong pagharap. Sa mas malalim pang antas, ito ay parang isang punong matagal ng nasa liwanag, ngunit ang mga ugat nito ay minsang natabingan, natapakan at natutunang kumapit sa lupa kahit hindi na nito maramdaman ng buo ang sigla ng daloy. May mga ugat na hindi namamatay, pinapahina lang. May mga ugat na hindi nawawala, pinapatahimik lang. At kapag tahimik ang ugat, tahimik ang dahon. Kapag tahimik ang pinagmulan, nagmumukhang normal ang pagkawala ng lakas sa taas. Isipin mo ang isang puno na noong una ay buong-buo ang pagtubo. Ngunit nang dumaan, ang mga taon ay unti-unting tinabingan ang liwanag sa paligid nito. Hindi kailanman sinabi sa puno na hindi na ito dapat lumago. Hindi kailanman sinabihan ang mga dahon nito na itigil ang pag-abot. Ngunit may nangyaring mas banayad kaysa utos.
May nangyaring paulit-ulit. May aninong hindi natinag. May paligid na nagturo sa kanya na maging maliit para mabuhay. Ganyan din minsan ang nangyari sa iyo. Hindi ka kinailangan sirain ng sabay-sabay. Sapat na ang ilang taon ng hindi narinig, ilang sandali ng hindi napansin, ilang pagkakataong ipinakita mo ang totoo mong sarili at ang kapalit ay katahimikan o pagwawalang bahala. At mula roon, natuto kang higpitan ng sarili mo bago pa may ibang makapigil sa iyo. Natuto kang unahin ang paghinga ng maikli. Natuto kang huwag masyadong lumaki. Natuto kang maging maingat sa sariling pag-usbong. May mga tao na hindi ka sinabihang manahimik, pero sa paglipas ng panahon, naranasan mo kung paano nagiging mas ligtas ang pagiging tahimik kaysa sa pagiging buo. At sa ganoong paraan, ang iyong loob ay natutong pumirmi sa gilid ng sarili nitong liwanag. Hindi mo yun pinili bilang kaparusahan. Pinili mo yun bilang paraan ng pag-survive. Ngunit ang na-survive ay hindi ibig sabihin iyon na ang iyong hangganan. Ang ugat ay maaari ring gumising. Ang daloy ay maaari ring bumalik. Ang punong matagal ng tila nananahimik ay hindi kailangang manatiling ganoon magpakailanman. May mga panahon ng pagkatuyo, ngunit hindi iyon ang wakas ng anyo nito. At narito ang sabi ng larawan na ito sa iyo, ang ugat na minsang pinahina ay maaari ring alagaan muli. Ang liwanag na minsang tinakpan ay maaari ring pumasok. Ang pinatahimik na panloob na paggalaw ay maaari ring marinig muli. Hindi ka na nakatali sa sandaling natuto kang kumapit sa anino. May mas luma sa anino sa loob mo at iyon ang bahagi ng buhay na handang bumalik. Kung ngayon ay tila may lumalawak sa dibdib mo habang nakikinig ka, kung parang may puntong hindi mo maipaliwanag pero alam mong may tumama. Gusto kong iwan mo sa mga komento ang pariralang narito ako. Huwag mong isipin iyon bilang paghingi ng permiso. Ito ay pagmamarka ng sandaling may nakita ka. Kung ang larawan ng punong ito, ng mga ugat na natakpan, ngunit hindi naputol, ay tumama sa iyo sa paraang hindi mo maipaliwanag, i-type mo ang mga salitang narito ako at pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin. Sapagkat kapag bumalik ka, doon mo maririnig ang susunod na hakbang ng pagbawi. Hindi ka tinatawag upang magpamalas ng lakas. Tinatawag ka upang bumalik sa daloy na hindi mo kailangang likhain mula sa wala. Ang buhay mo ay hindi kailangang itulak hanggang sa sumuko. Kailangang ibalik sa pinanggagalingan ng sigla. Ang pagbabalik na ito ay hindi listahan ng mga persahang hakbang. Ito ay pagbabalik sa isang mas tahimik na kaayusan, sa isang mas marangal na pagtanggap, sa isang mas totoo at mas banayad na pagsang-ayon sa katotohanang may mga bagay na hindi mo kailangang habulin para maging iyo. Hindi ka lumikha ng iyong pagkatawag mula sa pagod. Hindi mo ito isinusulat sa pamamagitan ng pagkalunod sa responsibilidad. Tinutugunan mo ito sa pamamagitan ng pag-alala. Ang unang praktika ay simple at tahimik. Tuwing umaga, bago ka sumabay sa ingay ng araw, ilagay mo ang iyong kamay sa dibdib at sabihin mo sa iyong sarili nang hindi nagmamadali ang pag-amin ng iyong pagdating. Hindi ito ritual para magpanggap. Ito ay isang markang nagsasabing hindi mo kailangang maging bukas sa lahat ng boses sa paligid mo bago mo marinig ang sarili mong loob. Tawagin mo itong tatak ng umaga. Isang sandali lang ito, ngunit sa sandaling iyon, ibinabalik mo ang iyong pansin sa pinanggagalingan ng iyong lakas. Ang ikalawang praktika ay ang tahimik na pagsusuri ng daloy. Sa pagtatapos ng araw, tanungin mo ang iyong sarili kung aling bahagi ng araw ang naging totoo, alin ang naging pilit, at alin ang kinain lamang ng lumang gawi na laging gusto mong magdala ng sobra. Tawagin mo itong pagsusuri ng daloy, hindi upang sisihin ang sarili, kundi upang makita kung saan mo naibibigay ang iyong lakas sa mga bagay na hindi na rin naman bumubuhay sa iyo. Kapag ginawa mo iyan, hindi mo sinusubukan bumili ng kapayapaan. Inaalagaan mo ang kapayapaan
na matagal nang naghihintay na mapansin. Ang pag-aalaga ay hindi pagmamadali, ang pag-aalaga ay hindi pagpuwersa. Ang pag-aalaga ay paglapit na may paggalang sa kung ano ang totoo. At doon nagsisimulang humupa ang ingay ng luma mong padron. Ang kailangan mo ngayon ay hindi dagdag na bigat. Kailangan mo ng pagbabalik sa katotohanang hindi ka nilikhang mabuhay sa laging paghabol. Nilikhang marinig, nilikhang tumanggap, nilikhang alagaan ang ibinigay sa iyo ng may karunungan, hindi may takot. Ang naririto sa iyo ay mas matanda kaysa sa pagod, mas malalim kaysa sa pagdududa, mas buo kaysa sa naging paraan mo ng pagprotekta sa sarili. At kapag nagsimula kang mag-alaga sa halip na maghabol, may mga pinto na hindi mo napapansin na kusang nagiging maluwag. May mga ugnayang hindi mo na kailangang pilitin para maging totoo. May mga desisyong biglang lumilinaw dahil hindi na sila hinahawakan ng takot. Ang iyong gawain ay hindi sakupin ang lahat. Ang iyong gawain ay bantayan ang tinanggap mo at hayaang manatiling buhay ang mahalaga. Kung may isang bagay na tumama sa iyo sa bahaging ito, kung may lumitaw na alaala o mukha habang binabanggit ko ang pag-aalaga sa halip na paghabol, hayaan mo ang pagsang-ayon mong walang salita na maging amen mo. Hindi bilang sukat, hindi bilang bilang, kundi bilang tahimik na pagtanggap na ang narinig mo ay tumama sa tamang bahagi ng iyong pagkatao. Huminto ka muna at damhin mo yon. Hayaan mong hindi ka agad kumilos. May mga mensaheng hindi agad kailangan ng galaw, kailangan nila ng pagkilala. At kung sa sandaling ito ay may isang mukha ang dumaan sa isip mo habang pinakikinggan mo ako, huwag mong balewalain iyon. May tao sa buhay mo na maaaring kailangan din ang mensaheng ito ngayong gabi. Isang taong tahimik na napapagod. Isang taong palihim na naghahanap ng direksyon. Isang taong matagal nang may pasan na hindi nakikita ng iba. Kung may lumitaw na ganoong mukha sa iyong isip, ipasa mo ito sa kanila, hindi bilang mungkahi, kundi bilang paghahatid. Bago magsara ang lahat ng ito, itype mo ang mga salitang ako, ang itinakda. Hindi bilang hiling, hindi bilang pangarap, bilang kumpirmasyon na ang dating nasa gilid lamang ng iyong pagkilala ay ngayon ay nagsisimula ng tumayo sa gitna. Huwag mong bilisan, hayaan mong ang mga daliri mo ang gumawa ng ginagawa na ng iyong espiritu sa loob mo. Ikaw ay kinikilala, ikaw ay itinataguyod, ikaw ay ibinabalik sa sarili mong ilaw, ikaw ay hindi na kailangang manirahan sa anino ng lumang pagod, ikaw ay hindi na kailangang kumapit sa pintong matagal nang hindi para sa iyo ang paraan ng pagbukas. Ikaw ay binabasbasan sa katahimikan ng pagdating mo sa tamang panahon. Ikaw ay binabasbasan sa pagkalas mo sa lumang bigat na hindi mo na kailangang buhatin. Ikaw ay binabasbasan sa pag-alala na ang tahimik mong katapatan ay hindi kailanman nawala sa paningin ng Diyos. Ikaw ay binabasbasan sa pagbalik ng ugat, sa pagbangon ng daloy, sa paglinaw ng loob na matagal nang naghihintay ng pahintulot na mabuhay muli. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong nakakarinig ng parehong pagkilala. May mga kaluluwang tahimik na tumatanggap ng parehong pag-ayos. May mga taong hindi nagkakilala sa laman, ngunit sabay-sabay na hinihipo ng iisang liwanag. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang pagbabagong hindi maingay, ngunit totoo. At iyan ang dahilan kung bakit ito tumama ng ganon kalalim. Ito ay nasilyuhan na. Sa sandaling ito, huwag mong isara ang sarili mo. May bahagi ng mensaheng ito na kailangan mong marinig ng dahan-dahan dahil ang pagtatapos na ito ay hindi simpleng wakas. Ito ang paglalapag ng lahat ng nakita mo sa tamang lugar sa loob mo. Kung may isang linya kang hindi mo maalis sa dibdib mo, kung may isang larawan ang tumama sa iyo at nanatili roon, iyon ang patunay na ang narinig mo ay hindi lang umabot sa isip mo.
Umabot ito sa bahagi mo na matagal nang naghihintay ng malinaw na pagsang-ayon. Bago ito tuluyang magsara, itype mo ang mga salitang "Ako ang isa". Huwag mo itong isipin bilang hiling. Huwag mo itong isipin bilang pag-asa lang. Isipin mo itong kumpirmasyon na may bagay na ngayon ay humahawak sa iyo ng mas matatag kaysa sa pagdududa mo. Ang kasunduang tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng pakikinig mo sa mga huling minutong ito ay isang kasunduang mabubuhay ka mula sa simula ng panahong ito. I-type mo ng dahan-dahan. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang sumunod sa ginagawa na ng iyong espiritu. Ikaw ay pinapaliwanag. Ikaw ay pinatitibay. Ikaw ay pinapauwi sa katotohanang matagal nang hindi nawala. Kahit ilang ulit mo pa itong natabunan ng pagod. Ikaw ay hindi ginawa upang manatiling nakatali sa dating takot. Ikaw ay hindi ipinanganak upang maging bihag ng lumang pag-aalinlangan. Ikaw ay naririto upang makilala ang sarili mong liwanag at hindi na muling tawaging kakaiba ang katotohanan ng iyong pag-usbong. Ikaw ay pinangangalagaan sa loob ng tahimik na pagtahak na ito. Ikaw ay itinataguyod sa paraang hindi kailangang ipagsigawan para maging totoo. Ikaw ay pinahihintulutang bitawan ang dating paraan ng pagpilit at palitan ito ng mas malumanay na pag-alalay sa kung ano ang tunay na ibinigay sa iyo. Hindi lahat ng pintuan ay para sa lakas. Ang ilan ay para sa pagtanggap. Ang ilan ay bumubukas lamang kapag tumigil ka nang hatakin sila na parang dapat ay ikaw ang mag-isa sa lahat. Ikaw ay hinihikayat na magtiwala sa pagbabalik na ito. Ikaw ay hinihikayat na huwag ikahiya ang paglambot ng iyong loob kapag may tama sa iyong espiritu. Ikaw ay hinihikayat na marinig ang loob mong matagal nang nagsasabing may mas totoo pa kaysa sa lumang pagod. Hindi ka pinapapunta sa mas malawak na takot, pinapapunta ka sa mas malalim na kapayapaan. Ikaw ay hindi huli. Ikaw ay nasa oras, ikaw ay hindi nawawala, ikaw ay umuuwi, ikaw ay hindi pinabayaan, ikaw ay sinasamahan hanggang sa maituwid ang lahat ng inililihis ng lumang bigat. At kung ngayong gabi ay may bahagi sa iyo na biglang tumahimik sa paraan ng pagkilala, huwag mo itong itaboy. Iyan ang iyong loob na nagsasabing narito na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. At ngayon, sa ibang bahagi ng mundo, may mga pusong nakikinig sa parehong pag-ayos, may mga kaluluwang tahimik na tinatanggap ang parehong kumpirmasyon, may mga taong hindi magkakakilala sa pangalan ngunit sabay-sabay na napapangiti sa isang hindi maipaliwanag na paglinaw. Hindi ka nag-iisa sa sandaling ito. Bahagi ka ng isang pagdinig na hindi maingay ngunit totoo. Bahagi ka ng isang pag-alon na hindi humihingi ng pahintulot upang maging totoo. At sa pinakadulo ng lahat ng ito, nananatili ang isang simpleng katotohanan. Nasa tamang kamay ka, nasa tamang oras ka, nasa tamang paglalantad ka. Ito ay naselyuhan na. Sa pagitan ng huling paghinga mo at ng susunod na hakbang mo, may katahimikang hindi mo na kailangang ipaliwanag. Doon ka ngayon nakatayo at ang katahimikang iyon ay hindi bakante. Puno iyon ng pag-uwi. Hindi ka na hinahabol ng dating anyo ng takot. Hindi ka na kinakailangang sumunod sa lumang paraan ng pagod. Ang mga bagay na minsang humatak sa iyo palayo sa iyong sarili ay nawawalan na ng bigat sa harap ng katotohanang hindi mo na sila kailangang dalhin mag-isa. May mga sandali sa buhay na hindi mo agad nakikilala habang nangyayari. Tahimik lamang silang dumadaan, halos walang ingay, ngunit paglaon ay mapapansin mong doon pala nagsimula ang pagbabagong matagal mong hinihintay. Ganito ang gabing ito para sa iyo. Hindi ito isang maingay na pangako, ito ay isang tahimik na paglipat. At ang tahimik na paglipat na iyon ay may sariling paraan ng pagsabi sa iyo na sapat na ang matagal mong pagbabantay sa mga pinto na hindi naman sa iyo para buksan. Sapat na ang matagal mong paglalakad nang may dalang tanong na hindi kailangang buhatin
ng buong mag-isa. Sapat na ang paulit-ulit na pagsasabing kailangan mo munang patunayan ang sarili mo bago ka payagang makapasok sa kapahingahang matagal ng para sa iyo. Ngayon, hindi na ganoon ang tinig na naririnig mo sa loob. May mas banayad, mas malinaw at mas matatag na tinig na dahan-dahang pumapalit sa luma mong pagdududa. Iisa lang ang sinasabi nito, hindi mo kailangang pilitin ang ipinagkaloob na sa iyo. Hindi mo kailangang lumuha para lamang mapansin. Hindi mo kailangang magpapayat ng sariling kaluluwa upang magkasya sa mga dating takdang guhit. Sa halip, tinatawag ka sa isang mas payapang anyo ng paglalakad. Hindi ito pag-atras, hindi ito pagsuko, ito ay pagiging totoo sa mas malalim na antas. Ito ay pagpayag na ang buhay mo ay hindi na iikot sa paghabol, kundi sa pagtanggap. Ang pagtanggap na iyon ang unang anyo ng lakas na hindi nakakapagod. Mayroong mga tao na dati mong pinagsikapang pasayahin, mga sitwasyong dati mong pinilit panatilihin at mga imahe ng sarili na matagal mo nang sinusubukang habulin. Ngunit ang anumang hindi na tumutugma sa iyong pinanggagalingan ay unti-unting nalalantad sa liwanag. Hindi ito parusa, ito ay paglilinaw, at ang paglilinaw ay laging may tahimik na kabutihan sa simula, kahit minsan ay may kasamang lungkot. O kung may lungkot man, huwag mo agad itong ituring na pagkatalo. Minsan, ang lungkot ay tanda lamang na may lumalagong espasyo sa loob mo para sa isang mas tunay na buhay. Ang dating masikip ay bumibitiw. Ang dating mahigpit ay lumuluwag. Ang dating nagpapaliit sa iyo ay nagsisimulang mawalan ng kapangyarihan kapag tumigil ka ng kilalanin itong mahalaga. Nandito ka upang maalala ang isang bagay na matagal nang alam ng iyong kaluluwa. Ang kapayapaan ay hindi gantimpala sa pagkapagod. Ang kapayapaan ay hindi gantimpala sa pagpupunyagi. Ang kapayapaan ay likas na dumarating kapag ang puso ay tumigil ng makipag-away sa sariling katotohanan. Kaya nga ngayon, hindi ka tinatawag upang maging mas matigas. Tinatawag ka upang maging mas totoo. Kung minsan ay iniisip mo na kailangan mong makuha muna ang lahat ng sagot bago ka makapagpahinga. Ngunit hindi iyon ang paraan ng mga bagay na tunay na nagbabago sa iyo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag may sapat ng liwanag para makita mo ang susunod na hakbang. Kahit hindi pa ang buong daan, ang susunod na hakbang mo ay hindi ang maghanap ng mas maraming dahilan para matakot. Ang susunod na hakbang mo ay ang manatiling nakatayo sa katotohanang ang buhay mo ay hindi sarado. Marahil ay noon mo pa iniisip na kailangan mong maging handa sa paraan ng mundo bago ka maging karapat-dapat sa bagong simula. Pero ang bagong simula ay hindi laging dumarating bilang parada. Minsan, dumarating ito bilang tahimik na paninindigan sa loob mo. Dumarating ito bilang pagnanais na huminga ng mas malalim. Dumarating ito bilang biglang pagtanggi na magpatuloy sa mga lumang kasinungalingan tungkol sa sarili mo. Kaya manatili ka sa pagbabagong ito, huwag mo itong pagmamadaliin, huwag mo itong husgahan kung hindi ito kagaya ng inaasahan ng iba. Ang ilan sa pinakabanal na pagbabago ay hindi maringal sa paningin. Tahimik silang gumagalaw sa ilalim ng mga ordinaryong araw. At kapag dumating ang oras, doon mo na lamang mapapansin na iba ka na palang nakatingin sa parehong mundo. Ikaw ay maaaring makakita pa rin ng parehong mga tao, parehong mga lugar, parehong gawain, ngunit hindi ka na ang parehong taong dati. At iyan ang mahalaga. Hindi lahat ng pagbabago ay nangangailangan ng bagong tanawin. Minsan, kailangan lang nito ng bagong pagtingin. Ang bagong pagtinging iyon, ang simula ng paglabas mo mula sa lumang pagkakakulong sa loob ng sarili mong isip. Kung may natitira pang bahagi sa iyo na gustong sumunod sa lumang paghimok ng pagod, kausapin mo iyon ng may kabaitan. Sabihin mo sa sarili mo na hindi mo na kailangang magmadali para mapatunayan ang bisa ng iyong pagdating.
Sabihin mo sa sarili mo na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka karaming dinala noon. Sabihin mo sa sarili mo na may panahon para sa pagpapahinga, may panahon para sa pagliliwanag, at may panahon para sa pag-usbong. Ngayon, ang panahon ng paglalim. At sa paglalim na iyon, mas malinaw mong makikita na may mga bagay kang hinahayaang maging mas mabigat kaysa sa dapat. Mga alaala, inaasahan at lumang takot na matagal nang humihingi ng espasyo sa iyong loob. Hindi mo kailangang patayin ang mga iyon ng marahas. Kailangan mo lamang kilalanin kung alin na ang hindi na nagbibigay buhay sa iyo. Ang pagkilala ay simula ng paglaya. May kabutihan sa paglalayong ito. May kabutihan sa pag-alam na ang kinabukasan mo ay hindi kailangang bumalik sa pinanggalingan ng iyong sugat. Maaari itong magsimulang muli mula sa lugar ng iyong paggaling. At ang paggaling ay hindi laging nararamdaman bilang himala sa isang iglap. Minsan nararamdaman ito bilang payapang desisyon na huwag nang sumama sa dating takbo ng iyong sariling pagkaligaw. Kaya ngayon, hayaan mong ang bawat bahagi mo na dati sumisikip ay lumuwag ng kaunti. Hayaan mong ang hininga mo ay maging mas malalim. Hayaan mong ang loob mo ay tumigil sa paghingi ng pahintulot sa anumang bagay na totoo na. Ang totoo ay hindi na kailangang ipagdasal para maging totoo. Kailangan lamang itong kilalanin. At habang kinikilala mo ito, may mga piraso ng iyong sarili na dahan-dahang bumabalik. Ang iyong tapang na hindi na kailangang sumigaw. Ang iyong katiyakang hindi na kailangang magpaliwanag. Ang iyong dignidad na hindi na kayang ipagpalit sa pansamantalang pag-apruba. Ang lahat ng iyan ay naroon pa rin. Hindi sila nawala. Naghintay lamang sila sa oras na hihinto ka sa pagtakbo palayo sa sarili mo. Kung may isang larawan na manatiling kasama mo sa pagtatapos na ito, hayaan mo iyong larawan ng pagbubukas ng isang bintana sa loob ng isang silid na matagal nang sarado. Hindi mo kailangang wasakin ang pader. Hindi mo kailangang sumigaw sa dilim. Minsan ang kailangan lang ay simpleng pagbukas, sapat para makapasok ang hangin, sapat para makita mo ang alikabok, sapat para malaman mong buhay pa ang silid at maaari pa ring maging tahanan. Ganyan ka rin. H.